Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ngayon sa social media. Maraming nag-post tungkol nito. Yung Bilyar and Alyansa. Kumusta? Buo pa rin ba yung pagsasamahan ng Bilyar at saka Administrasyong Marcos? Ito po, post ni Buljakan 1 hour ago. Sabi ni Buljakan, ito, binabasa ko lang magbibigay ako ng reaksyon ko mamaya as my opinion. Okay. Sabi dito ni Buljakan, there you go, Bilyars, the revenge of the administration. Just in, Marcos Jr. will order approve on the alleged poor service and expensive water bills of the Bilyar-owned Prime Water. Ito ang pronouncement ni Yusek Claire Castro. Lack of service has no room in the administration. The President will order to investigate this, will give an order for this to be investigated, something like that. Palace Press Officer Clarissa Castro says on Wednesday. So ngayon, di ba Wednesday ngayon? So sa ibang mga post, may nabasa ko pang post sa Voice of the Filipino, Muslim Filipino, ganito. Talagang in-announce ni Yusek Claire Castro na ang Pangulo mag-o-order ng investigation sa Prime Water, isang water company na may-ari ng mga Bilyars. Okay. So, ito, mga a week ago, meron ng post si Crisette Laurita Chu sa kanyang page sa Kifi Chu. Nabanggit niya na ito. Parang text message ni Congressman J. Kong-hun sa Zambales na parang winawarningan niya ang mga Bilyar na matagal na kayong pinagbibigyan, wala pa rin kayo, hindi kayo sumusunod sa usapan. Kaya pag iimbestigan, pag resume ng session siguro, iimbestigan, ganun. Na nabasa kong post ni Crisette Laurita Chu or Kipa Chu, text ni Congressman Kong-hun, J. Kong-hun. So, sa post ni Crisette Laurita Chu, na matagal na itong kumpanya ng tubig ng mga Bilyar. Kung masama ang kanilang serbisyo, bakit hinintay pa ng 3 taon ng administrasyong ito sa kaimbestigahan? Kasi matagal na daw na issue ito Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa after itong pag-endorso ni VP Sara kay Camille Bilyar? So yun ang tanong. So magbasa tayo sa mga comments. Viola Doloro, masyadong mapagpatol itong administrasyong Marcos, kahit ano-ano na lang pinapatulan, wala na talaga itong patutunguhan. Shell Poloyapoy, Duterte supporter po ako ma'am, pero no to Bilyar. Ayaw nila ng Bilyar, okay lang. Kaya ngayong yung unang endorsement ni VP Sara, Amy Marcos, and Bilyar, lumalabas, may mga DDS na ayaw kay Amy, ayaw kay Bilyar. Kaya ang naintindihan ko, bakit si Congressman Pulong nagsabi siya na ang ini-endorse ni PRRD ay si ex-Senator Honasan at Colonel Ariel Querubin. Ang basa ko nito, ang opinion ko is, para hindi masayang yung boto ng DDS, kasi kung ayaw ng maraming DDS kay Camille Bilyar at kay Amy Marcos, pipili sila ng iba. Di sayang, di endorse na lang si Senator Honasan, ex-senator. Kasi ako, yung pagkakaibigan ng Duterte at ni Senator Honasan, napatunayan na. Narinig ko mismo kwento ni PRRD nung siya pa ang Pangulo, na nung nagtatago pa si Gringo Honasan,
nung panahon ng Cory administration. Doon siya nagtago sa Davao City. Tinulungan siya then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ganun, may pinagsamaan. Kaya nga nung nagpresidente na si Tatay Digong, ginawa niyang secretary ng DICT si Gringo Nasa. Dahil may pinagsamaan. Kaya ako, okay lang. Kung ayaw niyong botohan si Villar or Amy, boto niyo si Gringo Honasan, okay lang. Dahil, pag manalo si Honasan, siguradong tutulungan rin niya si BP Sara sa impeachment. Okay, Colonel Ariel Kerubin, hindi ako makasigurado kung tutulong ba sa mga Villar, but I believe na napag-usapan nila yan. Napag-usapan. So, yun po. Ano pa? Billy Pre, sabi niya, diktador talaga ang administrasyong junior na ito. Atea Arellano, mukhang may magandang magagawa ang admin na ito. Ito, Patricia Bello. Nako, kapag ganyan, baka iboto ko na si Camille Villar. Kasi panggigipit ang nakikita nila. Ginigipit na eh. Di iboboto na lang eh. Apa ito? Nelia Carable, umalis kasi si Camille sa line-up nila kapag ganyan. Okay, overall nakikita ko, no? Kayang-kaya ng mga Villar yan, mayaman na ng Villar. Kahit ipasarapan ng administrasyong ito yung prime water niyan, hindi sila, baliwala lang dahil isa sa pinakamayamang Pilipino family ngayon, itong Villar. Pasara. Ano yung overall effect? Ito, lalong ma-antagonize ang Villar family, lalo na ang Nacionalista Party. Sino yung mga Nacionalista Party? Mark Villar, anak nila. Itong si Cayetano, Pia Cayetano, malakas sa surveys. Nacionalista Party ito. Tingin ko mananalo Pia Cayetano, nacionalista yan. Si Mark Villar, Pia Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, nacionalista rin. Tatlo na sila. Kung tutuhanin nila ito na imbestigahan ang mga Villar, nako, talagang magkakaroon na ng lamat sa relasyon ng administrasyon and the Villar and the Nacionalista Party. Tatlo na ang makukuhang boto ni BP Inday Sara sa kanyang acquittal. Magkapatid na Cayetano at saka Mark Villar. Kung manalo pa si Camille, kung manalo pa si Amy Marcos, 5 na. Siguradong manalo na si Bato at Bongo. Marcoleta, Rodriguez. So, all things work together for good. Sige, imbestigahan nyo. At ang mga Villar, baliwala yung isang kumpanyang Masara or ano. Basta, saludo ako sa mga Villar. Ako, iboboto ko si Camille Villar at saka si Senator Amy dahil nakikita ko, tutulungan nila si BP Inday Sara sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong ito sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Ug abot na gid ang ilang yero. Ano ni sila ang tagaan. Kirain kan din ya.
Ito asaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga amo madawas sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dahil sa kuhan, aning panalangin. Diya ka di sandig no diya tumalay. Manguran si Mabel. Wala itay. Ganda to po. Itas ang kinabuhi kuda di katapusan sa siya pag-atag. Kaya masino lang pa doon na sa... Ikay ka diyan ala. Nalipay ito ya. Kuya. Salamat kayo magbubaya sa ilagin na na. Di ka na harap. Kaya ikaw ko galo